Sabi ni Attorney Panelo, dapat daw makontempt itong si ano. Ano na tayo, alis na tayo doon kay, kay Mima Girl. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, no? Kakaawa ho. Siyempre, politika lang naman yan. Tayo talaga, kumbaga yan yung para kumuha ka ng buhay, yun talagang para sa akin pinakasudulang kasamaan yun. Kahit kailan pa kabobo mo, hinayaan mo makapasok ng Senado si Robin at ang mga ex-Marines. Punieta ka, umiral na naman yung kalandian mo. Sorry boss, nadala lang ako. Nadala ng ano? Nadalang naramdaman ko para kay Robin. Ang gwapo kasi niya at mukhang Dax. Parang mahal ko na siya. Dahil sa kabayutan mo, hinayaan mong mapahiya ako sa taong bayan. Gumising ka, kalaban natin siya. Gusto kong magpabuntis sa kanya. Ikaw rin boss, may sikreto. Napanood ko yung video mo na bunabayo ka ni Mr. Tubig. Ano masarap? Tarantado ka, maraming alam mong maraming nanonood. Sasabihin mo yan sa akin. Ito tatandaan mo, bastusin mo pa ako, tatanggalin kita at ipapalit ko sa'yo si Trililing. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sabi ni Attorney Panelo, dapat daw makontempt itong si ano. Ano na tayo, alis na tayo doon kay, kay Mima Girl. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, no? Kakaawa ho. Siyempre, politika lang naman yan. Tayo talaga, kumbaga yan yung para kumuha ka ng buhay, yun talagang para sa akin pinakasudulang kasamaan yun. Nang walang dahilan, kukuha ka ng buhay nang walang dahilan. Halimbawa, yung nagmumotor. Hinatid ka na, kinuha mo pang buhay niya. Yun, sukudulan ng kasamaan nun. Pero yung pinapatupad mo ang batas, syempre tatay din siya sinabi, may rules tayo. Sa bahay, may rules tayo. Pag umuwi ka ng lampas alas 6, pag uwi mo, mapapalo ka. Rules yun. Alam mo na, pagka umuwi ka ng lampas alas 6, mapapalo ka. Uuwi ka pa. May consequence. Diba? Pag nagbenta ka ng droga, pag naglabang ka pati. Rules yun. Pero yung nakamotor ka, hinatid ka tapos ginawan mo ng gripo sa tagiliran yung mama, ibang usapan yun. Hindi rules yun. Yun ang tawag doon, kasamaan yun. Ay, walang sounds. Ano mo ba, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibay Yan. at kahit na sinong witness, kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Yung duration ng impeachment is napakahaba. So nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson ng mga paraan upang mapabilis daw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang nga ang pagpapahintulot na manatili sa Senado yung mga testigong nakatakdang humarap sa loob ng 1 linggo upang maiwasan yung pagkaantala ng pagdinig. Aniya, makatutulong daw ito upang mapabilis ang proseso habang napapanatili ang due process. Samantala, sinabi rin ni Presiding Officer, Senator Francis Escudero, na hindi na daw hinangad yung pagiging Presiding Officer na impeachment court at tinanggap lamang niya yung tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang senador. Yung sa part po na paikliin po yung duration ng impeachment, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo dito? Ano? Okay. Ano naman kinalaman dyan sa mga testigong patitirahan mo dyan para mabilis? Kahit saan nakatira yan, hindi bibilis ang proceeding. Alam niyo po ba kung bakit napakabagal? Bakit po? Sasabihin ko sa inyo. Alam niyo kahapon, buti hindi ako sinusub ng camera. Dahil hindi na ako nakaupo doon sa likod ng witness dahil late kami kaya doon ako sa tabi. I was falling asleep siguro 10 times over. Talagang sa tagal. Alam niyo ba kung bakit matagal lang? Ito, napapansin niyo ba yung abogado ng prosecution? Palibasa kasi, this is his first time to shoot at prominence pagkakataon na ito. Kaya, kung titingnan niyo ang direct examination niya, yung pwede niyang gawin sa 1 oras, ginagawa niyang 3 oras. 4. Bakit kanya? Ito bibigyan ko kayo ng example. Kasi, pag nagtanong siya, yung abogado ng prosecution, diba, tatanungin niya. Ito, concrete example to, yung ginawa niya kahapon. Sabi niya, you mentioned, sinabi mo, na yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng reaksyon sa mga ginawang pahayag ni Vice Presidente Inday Sara. Maaari bang sabihin mo sa amin kung anong mga ahensya ito? Di sinagot naman yung testigo. Yung pong Philippine National Police, PNP, yung CIDG, yung Office ng Communications, yung pong Department of Justice. Kaya 4.
Oh. Tapos alam mo, sumunod yung tanong, ganito. Sinabi mo na 4 na ahensya ang nagbigay ng reaksyon. Kagaya ng PNP, ano niya, Philippine National Police, kagaya ng CIDG, sasabihin niya kung ano ibig sabihin nun. Yung ng Office of the Communication. Pagkatapos niya masabi, sasabihin niya, ang tanong ko sa iyo, anong sabi ng PNP sa reaction niya kay ganyan-ganyan? Isasabihan naman ng isa. Oh. Tapos, sinabi mo na ang reaksyon ng ganito, ng PNP ay ganito. Ano naman yung sumunod na ahensya? Ano naman ang reaksyon? Kung baga, inuulit niya po yung sinasabi ng testigo para tumagal yung camera nasa kanya. Palagi siya nasa screen. Kasi, kung ako po ang abogado, napakasimple lang ang tanong. Diba? Sasabihin mo ngayon, sinabi mo na may 4 na ahensya na nag-comment. Sabihin mo sa akin yung 4 na ahensya. Di sasabihin, 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, anong unang sinabi ng unang binanggit mo ngayon siya? Pangalawa, ano yung pangalawa? Ano sinabi? Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangapat. In just I think 2-3 minutes, tapos yun. Pero dahil sa style niya, abutin ka ng siyam-siyam. Ganun no kung bakit nagtatagal. Hindi marunong itong, ganun yan. Either hindi siya marunong na magtanong, dahil ganun ang estilo niya. Kasi pag veterano kang abogado, marunong ka nang magpaikli ng mga tanong mo yun, direct to the point. Pero siya, hindi ko alam kung talagang ganun kahina siyang abogado or marunong siya, pero tinatagalan niya dahil pagkakataon na makita mukha niya sa telebisyon ng mga kaya nagtatagal. Yan ang problema. Pangalawa, doon naman sa parte ng defense, okay yung mga batang defense. Kaya lang, dahil siguro bata pa rin, merong mga bagay na nasagot na, uulitin niya uli, di object naman yung isa. Kaya nagtatagal. Madalit sabi, pwedeng i-smooth yan kung number 1. Kailangan kasi doon sa pre-trial stage, nag-agree na kayo na mga bagay-bagay na kung hindi niyo naman lang kini-question, huwag ka na magpresenta ng ebidensya. Kagaya nga ng authenticity ng video, wala naman nagki-question doon. Pero 5 oras tayo nakinig just to authenticate. So, dapat wala na yun eh. Merong mga bagay na kailangan hindi mo na itanong dahil pwede mo namang aminin dahil kung hindi naman disputable. Ganun kaya ganun kabagal ang impeachment trial. Number 2, ano yung sinabi? Ayaw isa naman. Sabi naman nung Escudero, Yes. ito naman pinusto yan, Jesus. Kaya ka nga nandyan eh. Kaya ka pumayag kasi nga may problema ka eh. Naakusahan ka na kung ano-anong anomalya. At tatanggalin ka rin dyan, kukulong ka rin, kung hindi ka, mag-cooperate. Yan ang katotohanan dyan. Kayo naman, pinagbububulan nyo pa kami. Ayan nga. Sa tingin niyo rin po ba, Attorney Sal, isa rin yung pagiging presiding officer niya sa delay? Or kasi binibigyan niya, parang nangyayari since nung last week pa ay puro siya, yung parang binibigyan niya ng leeway yung mga, lalo na yung mga prosecutor na magsalita. Kasama yun, hindi ba sinasabi ko sa kanya, hindi ba sinasabi na nga natin, sa halip na patigilin niya, pakinggan ko muna, saka ako magre-ruling, sus, Mariosep. Palagi siyang ganun eh. Pag nag-object, patapusin mo natin, patapusin mo na. Hindi rin nga marunong eh. Kaya talaga abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo doon sa isyong yan, Attorney Sal, na kung halimbawa ay pinayagan nga ng Senate Impeachment Court yung pagpresenta ni NBI Director Melvin Matibag na maaga siya na maging witness. Ano po ang implication nito, Attorney? Ayan, tingnan mo yan. Yan ang isa pang reason kung bakit natidelay. Kasi kung ako ang presiding officer, hindi ka makapag-manifest doon tungkol dyan sa witness mo eh. Sasabihin ko sa'yo, just file your motion or whatever manifestation you want. Tuloy mo yung trial. Huwag nyo kami istorbin sa problema nyo sa pag-present ng testigo nyo. May rules tayo, sundin nyo. Ganun lang kasimple yun eh. Pag hindi siya dumating, i-contempt siya. Tapos ang usapan. Wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Pareho hindi marunong eh. Hindi nga. Sasabi ko eh. Pero kung pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant secretary, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan, automatic manifestation, so tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, wag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Pero pinag-aksaya nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga eh.
Pero yung sa isang regular court, Attorney Sal, hindi talaga pwedeng mag-request ang isang witness na maaga siyang magpresenta ng kanyang testimonya. Basta, nakalagay sa rules, kung magpipresenta ka, na wala doon sa napag-usapan nyo, ay bigyan mo ng notice. Kaya madalas sabi, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Merong pre-trial, ilagay mo doon, sino mga testigo mo. Tapos, schedule naman ng court. O, ito, ganito, araw, para sa inyo ito, presenta niya. Pag hindi kayo nagpresenta, wala na yan. Kalimutan nyo na. Ganun dapat katatag ang isang presiding officer. Kung marunong ka talaga, matatapos siya ng madalian nang hindi mo nilalabag ang karapatan. Ang nangyayari, nilalabag niya yung pasensya ng taong bayan, Yun. yung mga nanonood. Kaya siguro yung ibang mga manonood, pag unang salang ng hearing, ang daming nanonood eh. Later on, biglang bababa yung mga interest ng tao. Siguro dahil ho yan dyan sa style na yan, ito si Cheese. Nabubuisit sa inyo eh. Bad trip. Konektado pa rin ho sa impeachment si attorney attorney Yesio Topacio diyan sa DZAR 1026 News. Isa ho yan sa talaga mapagkakatiwalaang network ngayong mga panahon na to. Kaya naman kung maghahanap po kayo ng channel sa YT, sa Red App, iyon ho isa sa mga marirecommend ako sa inyo. DZAR 1026 News. Pakinggan ho natin to. Yesio Topacio. Game. Ang malaking pinag-usapan kahapon na ang issue ito, ang malaking issue kahapon kasing laki ng ngipin ni Chel Jokno ay yung sabina. Yon. Kasi ang labo nitong prosecution para sa akin. 'Di ba naging Vice President lamang si Binibining Sara Duterte noong 2022, 'di ba? Opo. July 1, 2022. Gusto nitong prosekusyon ay isabina ang kanyang mga bank records. Buong buhay na yata gusto ko salin eh. Mula 2007. Ano ba naman yan? Ganun ba talaga yun, sir? Hindi pwede yun. Ayun. Ito ang natatawa ko ha. Ito. Kalkalin muna natin yung argumento ng prosekusyon bago yung depensa. Ito ay opinion ko lamang po. Ha? Okay. Sabi ni Chel Jokno, medyo bombastic eh, as if naman makukuha sa pagiging makata o dun sa acting o sa mga makatatamis na salita ang katotohanan. Sabi niya, yun daw paglilitis ng impeachment court is a power that nothing and no one can handcuff. Tagalogin mo! Wow. Tagalogin mo! Yun ay mga gawain na hindi po pwedeng pigilan ni naman. Yan. Galing si Mang Okay, Bibi, sabi naman ni Attorney Wesley Poa ay hindi pwedeng maging weapon of a fishing expedition. Tagalogin mo! Tagalogin mo! Hindi nyo pwedeng maging armas yan para sa inyong paghahanap ng mga mga detalye. At saka hindi daw Parang ganun pwede na eh. mag-fishing kasi ayaw tayong papasukin sa baho di Masinloc. Oo. Hinaharang na eh. Hinaharang. Wala nang fishing ground. Wala namang connection. Wala namang connection. Okay dito, po. Dagdag Eto, lang. okay. Suriin natin. Sabi ni Chel Jokno, dapat daw tignan. Umpisa 2007, Vice Mayor si Sara Duterte noon. Ibang posisyon na yan, sir. Umpisa 2007 dahil kung nagpayaman daw si Vice President Duterte nung siya ay Vice Mayor pa lamang, hindi siya naaangkop o hindi niya deserve manatili bilang Vice Presidente. Presidente. Okay, yung number one. Ngunit! Sabi naman ni Attorney Poa, Opo. sabi na nga doon sa Duterte, case na kamakailan lang nilabas. Ang sinusuri lamang sa impeachment ay yung mga nagawa ng isang tao kung siya ay impeachable officer na. Ibig sabihin, mula nung siya ay naging vice-presidente. May sinasabi silang obiter dicta, etc. Ngunit, common sense lang eh. Di ba? Common sense lang. Okay, unang-una, bigyan natin ng simple, oversimplified, Yan. pero madaling maunawaang Yan. Gusto ko yan. halimbawa. Gusto ko yan yung madaling unawain, no? Gusto ko madali. lang. Okay. Nagkaroon ka ng girlfriend Yan, girlfriend, yan. noong 2022. Naku. Naging mag-boyfriend-girlfriend kayo. Naku, yari. Since 2022. Since Okay. 2022. Yeah. Biglang, Naloko na. ngayon ay nagkatampuhan kayo. Inakusahan ka ng girlfriend mo. Oo. Ikaw, babaero ka.
Sabi mo. Biglang-bigla? Ako? Hindi ako yun ha. Ako hindi ako pero ako yung pampababae ay lamag sa aking pananampalataya. Yun. Sinasabi ko eh. Kaya ako, may suspecha ako dito sa mama na to eh. Kaya Atty. Ferdy Topacio eh. Di ba? Ito eh, talagang yung mga chismis na chick boy to, hindi to. Mr. Sex Appeal lang ang bansag sa kanya, pero ako naniniwala eh, talagang pagdating sa chicks matinik kay Mr. Hindi lapitin. Yeah. Pagkat nakasaad mga kapatid sa unang Korinto 6 ang talata ay 9 ay ang mga nakikiapid ay hindi maliligtas. Kaya po palagi at patuloy at walang tigil ang aming paalala mga kapatid bago magtapos ang programa na huwag kayong makiapid. Di ba? Di ba? Opo, Lagi, opo. naman eh, Lagi oh. nating Huwag pinapaalala. makikiapid. Yes. Ano to, theoretical. Opo. Ikaw, sabi ng babae, ngayon 2026 ha, babayaro ka. Sabi niya, paano mong nasabi yan? Yun. Eh, pagka ikaw ay may girlfriend, meron ka pa rin ibang girlfriend. Minsan Oo. dalawa, tatlo pa. May reserba? Oo, sasabihin mo, hindi ako! Ako! Sige nga, sabihin ng girlfriend mo. Oh. Patingin ng mga text messages sa cellphone mo. Oh, binom. Mula noong 2007. Ay, wala na yun. Oo. Malabo na yun. Ay, teka muna. Di ba? Kailan ba tayo naging mag-boyfriend? Di ba? 2022. Oh, kung nang bababae ako noong 2007, hindi pa nga kita kilala noon eh. Oh. Pagpalagay mo ng babaero ako noong 2007, 2008, bakit mo titignan? Ay, wala na yun. Foul na yun, foul. Nga ang sinasabi Common sense ko. lang po yan, sir. Tingnan mo, umpisa nung naging mag-boyfriend Ah, tayo. 1K Unang bababae na. ko. Oh, yung aga na. Congratulations. Salamat. Thank you, guys. Happy 1,000 live viewers sa DCR. Ah. Huwag mong titignan yung 2007. Huwag ka mag-throwback? Yun, ganon ka. Oh, mali naman po Ganon yun. ang halimbawa na gustong gawin ng prosecution. Oh. Gustong kalkalin. Fishing expedition nga. Oh. Sapagkat kung ikaw ay noong final mo yung articles of impeachment, kung kayo ay parehas dun sa House of Representatives at hindi nyo ni-railroad yan, yung sinasabi nyong unexplained wealth, Oh. alam nyo, anong taon ba nagka-accumulate Okay. ng unexplained wealth ang Vice Presidente? Oh. 2002, 2003, 2004, 2005? Oh. Oh, di ba? Hindi alam. Ano ba? 2022, 2023, 2024? Hindi nyo alam. Ibig sabihin, nanghuhula kayo. Ayan, true and false lang Nanghuhula yan. kayo, ni-railroad nyo. Kasi di ba, actually sa isang forum, nagde-deliberate pa lang, mini trial pa lang yung House Justice Committee tungkol dun sa articles of impeachment kung itatransmit o hindi. Sinabi ko na, pupusta ako kahit kanino, 1 milyon. Itatransmit yan. Bakit? Kasi talagang itatransmit nila yan. Kaya may basihan, kaya wala. Itatransmit nila yan eh. Oo. Di ba, attorney, kasiraan nila yan pag ganon? Eh, mga sira naman talaga sila. Pero paano kasira nila? Ano pag sisirain mo? O, puro sira na nga yung mga yun eh. O, di ba? O. Tingin ko lang po. Oh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Sabi ko, itatransmit yan, kaya may basihan, kaya wala. Ngayon, tinransmit sa Senate. Okay. Walang basihan, kitang-kita nyo na, kabote yung nangyari noong unang-unang articles, yung Article 4. Okay. Ngayon, gusto nila yung ill-gotten wealth. Yun ang susunod. Oh. Okay. Hindi pala nila alam kung meron na o wala. Ngayon pala nila patutunayan. Bakit ko nasabing hindi nila alam? Eh, gusto nila from 2007 to 2026, 19 years! grabe. 19 years! Saka ka maghahanap? Ano ka? Hilo? Bago sinasabi nitong si Chel Jokno, hindi pwedeng pigilin, hindi pwedeng pusasan ang impeachment court. Mali! Mali! Anong basic precept ng konstitusyon? Ng konstitusyon. Ang konstitusyon po, itinuturo yan sa law school, baka hindi na pag-aralan ni Chel Jokno kasi panay ang bisita niya sa dentista. Bastos. Bastos. Huwag ganun. Ito talagang to si Atty. Ferdy. Kahit malungkot ako, kahit na medyo ika nga di ba, sasaya ka eh. Baka sumasakit yung ngipin niya. Ikaw naman. Ay, sorry po. Oo, nung nag-aaral siya. Oh. Kasi maraming makakapitan ng tartar. Oo. Ay, ito, ang konstitusyon po ay may dalawang bahagi. Okay? Ang malaking bahagi ng isang konstitusyon ay yung grant of powers sa tatlong great departments of government. The executive, the legislative, and the judiciary. The Actually, judiciary. legislative muna, executive, and judiciary. Judiciary. 6, 7, 8.
article. Article 6, legislature. Article 7, executive. Then Article 8, judiciary. Judiciary. Ito ang pagbigay, paggawad. Ano ba ang kapangyarihan ng legislature, ng executive, ng judicature or judiciary? Yan. Yan ang malaking bahagi ng konstitusyon. Opo. That is one part of the Constitution. A smaller part, but not less important. In fact, baka mas importante pa ay yung Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yung mga articles na iba, binibigyan ng kapangyarihan ang tatlong sangay ng pamahalaan. Yung Bill of Rights is a limitation on the power. Oh. Bakit kailangan may Bill of Rights? Bakit kailangan may limitasyon? Sapagkat ang pamahalaan ay makapangyarihan, Yun. lalo na ang ehekutibo. Pero lahat yan may kanya-kanyang kapangyarihan. Kapag hindi mo binigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng tatlong branches of government, maaaring abusuhin. Yun. Kaya may Bill of Rights. No law shall be passed abridging the freedom of speech. Limitasyon sa legislative power. Yan. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of the law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Limitasyon sa lahat ng branches ng government, di ba? Oh, hi, happy! Hi. 1,500 live viewers. Thank you so much. Security of the people in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be personally determined by a judge. After hearing the witnesses. Limitation sa power ng judiciary. Yan. Kaya wag niyong gawing No unlimited. personal property shall be taken without just compensation. Limitasyon sa Yan. eminent domain power ng ehekutibo. Yan. Swerte ko talaga. Yung parang sinasabi ni natututo Joc noon na, konti. constitutional power yung magbukas ng bank account. Dahil ang sole authority sa impeachment ay ang impeachment court. The Senate sitting as an impeachment court, hindi po rin maaari. Bakit? Yan pong powers ng impeachment court ay granted by the Constitution under Article 11 of the Constitution, yung provisions on transparency and accountability. Take note ha, Yun ang mga kasama, hinahanap. nakikita nyo ako dyan. Wala po akong notes ha, hindi ako tumitingin dito. Ito po, walang notes to. Yan, no? Wala Tungkol yan. sa mga... Details lang yan. Hindi detail. Ito yung mga news. Mga news balita. article na Ibig sabihin, ano to, kagaya ho nitong si Attorney Michael Poe ang bertud nitong si Attorney Ferdinand Tomas. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Talagang mga kasama natin dito ay talagang, pagdasal na lang ho natin yung mga loyalista. May mga loyalista nga. Pagdasal na lang ho natin. Paano ka ba naman hindi, nakita mo na ganito nangyayari sa Pilipinas. Tapos, hindi ko naman sinabing labanan yung pamahalaan. Pero dapat, yung black-black, yung white-white. Hindi yung black yung nangyayari. Gagawin mong kulay white. Hindi naman ganun yun. Di ba? Ang pangit na lagi ng ekonomiya natin, black yun. Pero sinasabi nila, paunlad na daw. Doon lang naman tayo hindi nagkakasundo. Pero pagdating sa pagiging Pilipino, Pilipino tayong lahat. Ang problema lang, ito mga loyalista at mga talyanista vlogger, bayad ho sila ng Malacanang. Ako taas ako sasabihin sa kanila, bayad sila ng Malacanang. Bayad sila ng Malacanang. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Malino natin ang Pilipinas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura.
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.